Meron kasing isang lalaki talaga na dumating sa buhay ko, na kaya lang hindi kasi siya ganong kagwapuhan. Hindi siya yung ideal man ko. O yung gusto ko, hindi yun yung hindi yun yung ibinigay sa akin. Oo, mabait siya, maalaga, hindi niya ako kinakahiya. Kaya lang kasi hindi siya pogi, tapos hindi rin siya macho. Hindi siya hindi ko siya pwedeng i-display or ako mismo yung nahihiya kasi 'di ba usually nahihiya sila ng mga nagiging jowa nila. Pero naranasan ko din na siya yung ikinahihiya ko, parang napaplastikan ako sa sinasabi ng iba na, ay sa ugali lang ako tumitingin. Naranasan ko na yung maperahan din, syempre. At kahit na nakikita mo na parang bulag-bulagan, sobrang nabulag sa pag-ibig. Pangalawang beses na nahuli niya ako, yun. Doon na ako na jombag. Hindi ko na-expect na magiging ganun yung reaction niya, na magagalit siya kapag meron akong iba. Mga jowa ko na babaero, hinahayaan ko lang sila. Ang katwiran ko, lalaki naman yan sila eh. Kung talagang nandyan siya para sa akin, nandyan siya para sa akin. May babae man siya o wala. Ang sponsor natin ngayon ay HypeHive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahahanap at paano sila mabubook. Masaya kaming makipag-partner sa HypeHive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito! Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Hi, ako pala si RV. Isa akong transgender. Sa ngayon, 35 years old na ako. Nag-start yung journey ko nung nagsisimula pa lang akong parang, nung bata ako kasi, at the age of 11, parang napansin ko na parang iba na may iba sa akin. So, parang naano ko sa sarili ko na hindi ako tunay na lalaki. So, ganun. Tinago ko yun hanggang nag-high school ako. Hindi ko yun sinabi sa parents ko, pero meron naman nakakahalata. Kahit yung mga kalaro ko dati, tapos mga classmates ko, syempre lalo na nung high school. At saka nung time na medyo bata-bata pa ako, elementary, parang nakakaramdam na kasi ako yung pagka-crush, ganun sa mga kapwa ko na mga elementary student. Sa ganong edad pa lang, nakakaramdam na ako ng ganong feeling, di ba? So parang doon ko talaga nalaman na meron kakaiba sa akin. Gano'n, na iba yung gender ko. Siguro mga 11 years old ako noon, na nag-start yun. Yung ganong feeling. Tapos, parang nagladlad ako noon, mga nasa 20 years old na ako. Hindi ko naman siya totally na nailabas eh. Meron kasing nangyaring insidente na yung first love ko kasi doon is, syempre, hindi ko na naitago yung feelings ko, di ba? Parang umaura-aura na ang lola nyo, ganon. Tapos nung mga time na yun, syempre maraming mga kapitbahay namin ang nakakakita. So doon unang merong mga marites na nagchuchu sa mga parents ko na bakit itong Junakis mo, bakit ganyan ang kinukursunada, ganyan. So doon yun nagsimula. At naranasan ko rin na matanong talaga ako. Yung tatay ko, sinabi niya pa sa akin, bakla ka ba? Tapos yung kuya ko medyo wag mo naman siya ganyan tanungin. Saan ka humahanga? Sa babae ba o sa lalaki? Ganyan. Tapos sinagot ko sa lalaki. Siyempre hindi talaga sila natuwa. Hindi sila natuwa nung doon nagsimula na makaranas ako ng discrimination, pinakaumpisa sa sarili kong pamilya. Na dahil sa nalaman nila sa gender ko, parang nalimitahan yung mga pagsuporta nila sa akin, sa kung ano yung mga bagay na gusto ko. Gusto ko maging makeup artist ng mga panahon na yon, hindi siya natupad kasi laging may sumisita sa akin. Gusto ko maging fashion designer, yung mag-design ng mga damit, kaso yung mga drawing ko ng mga gown, ganyan. So parang hindi nila nagustuhan. Hindi ako nakakuha ng suporta sa pamilya ko dahil sa ganito ako. Ganito yung naging gender ko. Pero yung meron din kasi akong isang kapatid na katulad ko din, na nagladlad na. Pero kasi pagdating sa kanya, tanggap na eh. Hindi katulad ng mga panahon na sa akin nagsimula, ang dami kong na-experience sa mga parang pakiramdam ko, nag-iisa ako, parang pakiramdam ko, wala akong pamilya. Pati love life ko, tinago ko sa pamilya ko. Na ganyan. Tapos, nahirapan akong i-open din sa pamilya ko yung love life ko, lalo na sa part na yon. Samantalang sa bunso namin, nung sinabi sa akin ng papa ko at nung kuya ko na, yan bang bunso niyong kapatid, bakla ba yan? Sabi ko, oo.
Tapos ano din, nung nagla-love life siya, madali lang din yung na introduce sa pamilya ko yun. Wala siyang masyadong narinig. Kasi parang natanggap na nila eh. Sabi ko nga dun sa bunso namin, aba, maswerte ka ha. Kasi sa akin, dami ko pang narinig na ganyan. O, dami ko pang na-experience. Samantalang sa'yo, nung nag-open ka ng ganyan. So, wala ka ng, masaya ka kasi hindi ka na naka-experience ng discrimination eh. Ganun. So, dito kasi sa atin, unang-una mong mararanasan, depende sa klase ng pamilya, unang-unang makakaranas ng discrimination bago yung community o ibang tao, yung sariling pamilya. Kaya para sa akin, napaka-importante talaga yung suporta ng pamilya. Na kahit na nagkamali ka man ng taong minahal mo, meron kang pamilyang uuwian. Para sa akin kasi, ang pamilya, hindi siya hadlang sa kung ano ka at yung mga bagay na gusto mo o yung mga bagay na pinapangarap mo. Hindi dapat sila maging hadlang. Dapat hahayaan ka nilang mag-explore, hanapin mo yung sarili mo sa kung saang bagay kang magaling. Diba? Ano pa po kayo nakaranas ng discrimination? Sa kaibigan niyo po ba nung naglabas po ba kayo? Discriminate po ba kayo? Or sa trabaho po ninyo? Ganun po? Itong mga nakaraan kasi, hindi sa mga kaibigan ko, kasi syempre nung high school, mga lalaki kasama ko, naglalaro kami ng mga text, Yu-Gi-Oh, Beyblade, ganyan. Tapos matagal kaming hindi nagkita, tapos ngayon dahil meron ng social media at nag-a-add ako sa kanila, naaalala mo pa ba ako? Ako yung dating best friend mo ng high school. Sa mga friends ko naman, wala akong naranasang discrimination. Parang yun lang yung part na na sa lahat ng category, parang doon lang sa mga kaibigan ko, doon ako nakaranas na ay bakla ka, ganyan, hindi. Sa kanila lang. Pero sa ibang tao, sa community, sa sarili kong pamilya, sa trabaho, ganyan, doon ako nakaranas talaga ng discrimination. Sa discrimination naman sa trabaho, sa pag-a-apply ng trabaho, nahirapan talaga akong maghanap. Kasi, una sa lahat, yung buhok ko, ganyan, unang napapansin sa mga company, hindi sila basta-basta nag-hired. Then, kung sakali nung natanggap naman ako sa isang factory na na-applyan ko, sinabi sa akin ng agency na kailangan kong ipaputol yung buhok ko. Kasi daw, sa mga lalaki, kailangan ipaputol. So, tumatakbo sa isipan ko, bakit ganun? Parang, yung mga babae pinapayagan mag-hairnet kasi mahaba naman talaga yung buhok nila. So, parang nalungkot ako kasi naisip ko, sana sa akin din, di ba? Bigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa kumpanyang ito, na hindi lang na kaya ko naman maging productive sa trabaho ko eh. Hindi naman hadlang yung pagkakaroon ko ng long hair, di ba? Na pagkakaroon ko ng mahabang buhok para maging mahusay na empleyado din ako. So, ganun yung isa sa mga na-experience kong discrimination sa trabaho. Tapos, pangalawa, nung doon naman sa ibang restaurant na napasukan ko, ang naranasan ko naman na discrimination doon, yung mga katrabaho ko, nung unang pasok ko, na parang ilang sila sa akin. Siyempre, baguhan lang ako, parang ilang sila. Parang hindi ako nakaramdam na welcome ako doon sa napasukan ko na yun. Nung nakilala na lang nila ako, na nakasama nila ako ng matagal, saka lang sila naging komportable sa akin. Pero may isa pa doon akong na-experience na kaklose ng kuya ko, na si Oliver. Parang inis na inis ako sa kanya kasi parang ang presko-presko niya. Siyempre, dahil close siya ni kuya, parang iniisip ko, dahil alam niya na kapatid ko yung kuya ko, okay lang, parang madali ko siyang makakagaanan ng loob. Pero ang supla-suplado niya talaga, sabi niya, kasi bading-bading ka eh. Sabi niya, baka kursunodahin mo ko, ganyan. Parang ganun yung naging niya sa akin, naging impression niya sa akin agad. So hindi ko napigilan na hindi siya sagutin. Sabi ko, parang napakagwapo mo sabi ko sa kanya. Tapos sa trabaho din, yung huling napasukan ko kasi naging field researcher ako sa research. Gumagawa kami ng mga survey. Doon sa napasukan kong company, buti ka mo, nakapasok ako doon. Kasi nung after ko makapasok, yung pinaka-boss namin, nabalitaan ko na lang sa ibang katrabaho ko na hindi siya nag-hire ng LGBT. Basta pag LGBT yung nag-a-apply,
Ang ginagawa na lang nila is parang bumagsak sa exam, ganun kahit hindi naman. So parang hinahanapan nila na lang butas o kaya naman bumagsak sa interview para hindi makapasa yung LGBT na yun. So, in-explain naman sa akin na kung bakit nandoon ako. Kasi nung panahon na pinatupad niya yung policy niya na gano'n, o yung panuntunan niya na gano'n, una na akong nakapasok. Tapos parang minamaliit nila yung kakayahan ko dahil sa gender ko. 'Di ba? Kung ang trabaho ko noon sa restaurant ay una ko kasing work doon ay tagapaghugas ng pinggan, dishwasher ako. Parang ang iniisip nung iba na, ay, lalamya-lamya yan. Ay, ganito yan. Kasi Becky siya, ganyan. Malamya yan, di niya kakayanin kasi mahinhin-hinhin, ganyan. Pero kinaya ko naman yung trabaho ko bilang dishwasher. Aminado naman ako na nahirapan ako talaga, pero kinaya ko. Napatunayan ko na kinaya ko naman. Ano na lang po yung masasabi niya po, pinakamalaking hamon o pinakamahirap na parte sa inyo sa pagiging isang trans dito sa Pilipinas? Siguro yung kakulangan sa access sa mga serbisyo dahil sa aking gender ganyan. Kakulangan sa mga serbisyo katulad niya na parang hindi ako nabibigyan ng pagkakataon din kasi na ipakita kung ano yung skill ko, ganyan. Kasi parang sa front pa lang ay hindi sila tumatanggap ng nasa LGBT. Ganun, isa yun sa mga Sa community naman, Siyempre, sa tingin ko, parang pinakamalala na experience ko sa community, sa mga kung saan ako nakatira. Ganyan, siyempre, pag naglalakad ako, ang daming bully talaga, na parang naglalakad ka lang is hihiyain ka, ganyan, bakla, gaganunin ka. So, dumarating sa punto na nababalitaan din ng mga magulang ko na nasasangkot ako sa gulo kasi siyempre, may mga kumukursunada sa akin, parang dumating din sa punto na hindi na nila ako pinapayagan na lumabas pa ng bahay. Kasi nga, baka daw mapaaway na naman ako, ganyan. Doon talaga ako nagkaroon ng pinakamalaking trauma sa mga lugar na tinirhan namin. Parang, pag naglalakad ako, parang napakalaki ng, tawag dito, pagkakataon talaga na madidiscriminate ako sa community. Paano niyo po ina-handle yung mga ganyan discrimination na nararanasan po niyo? Sa family, hinandle ko yung ganong discrimination kasi inisip ko na lang parang, magsisikap na lang ako sa sarili ko, ganyan. Kahit hindi nila ako tanggap, okay lang. Basta alam ko kung ano yung sarili ko. Meron pa naman sigurong tumatanggap sa akin, sa mga kaibigan ko. Sa ganun ko kasi nahanap yung pagtanggap. Unang-una sa mga naging kaibigan ko kasi dahil, ang mas nakakakilala sa akin yung mga kaibigan ko kaysa sa pamilya ko Kasi sa kaibigan ko na ilalabas ko lahat. Hindi katulad sa family ko na parang may limit yung pag-express ko ng sarili ko. Kaya sa family kasi, hindi ako pwedeng mag-open ng mga kalandian ko, ganyan. Siyempre, mabatukan ako, di ba? Ganyan, kung sino yung crush ko, hindi pwede yon. Hindi katulad sa kaibigan ko na pwede ako mag-open ng sa love life ko. Then sa family ko, hindi rin ako pwedeng mag-open sa kung ano yung profession na gusto kong gawin na may kinalaman sa gender ko. Halimbawa, makeup artist or sa mga fashion designer, mga nagde-design ng mga pambabaihan na damit. Hindi ko pwedeng i-open yun sa kanila. Hindi katulad sa mga kaibigan ko, napapakita ko yung sample ko, kung paano ako mag-makeup. Sa pag-ibig po, ma'am, kamusta naman po ang love life ng isang? Ay, syempre, naging very challenging. Very challenging talaga yung love life ko kasi una sa lahat, hindi ko siya pwedeng sa family ko. Ang nakakaalam lang ng love life ko, yung ibang nasa community. Saka syempre, ang majority, yung friends ko, alam nila yan. Kasi syempre, nakakwento ko yan. Naging very, very challenging yun sa akin. Kasi syempre, doon ako nakaranas ng ma-broken hearted. Doon ako nakaranas ng masaktan physically, emotionally. Ganon. Doon ako nakaranas ng pang-aabuso sa love life ko na yun. Ito, yung sa love life naman, nung kasi ako, nung time na, alam mo na, parang tumibok na ang binabaihang puso ni RV, ganyan. So parang nahirapan ako kasi syempre hindi ko alam kung paano ko i-express yung sarili ko. Nagkaroon ako ng malaking takot kasi na baka pag sinabi ko yung nararamdaman ko, parang
saktan niya ako, 'di ba? Suntukin niya ako o kaya naman hiyain niya ako. So doon ako nakaranas ng ng malaking takot din sa buhay ko. Then pero nung simula naman ako mag-love life, ay meron kasing isang lalaki talaga na dumating sa buhay ko na hindi ko inaasahan. Kaya lang ang nangyari kasi, hindi kasi siya ganong kagwapuhan. Hindi siya yung ideal man ko. Para kasing nag-i-imagine kasi ako, nagmumuni-muni ako nung sinasabi ko na, ay, ang gusto kong lalaki, ganito, dapat yung pogi, yung matangkad, malaki ang katawan, tapos mabait, ganyan. Parang pinagpapantasyahan ko yung sa physical appearance ng magiging boyfriend ko o yung magiging jowa ko eh. Kaya lang kasi nung dumating kasi siya sa buhay ko, hindi ganun. Kabaliktaran yung hinihingi ko o yung gusto ko, hindi yun yung ibinigay sa akin. Oo, mabait siya, maalaga, tapos hindi niya ako kinakahiya, ganun. Kaya lang kasi hindi siya pogi, tapos hindi rin siya macho. Tapos parang may pakiramdam ako na parang hindi ko siya pwedeng i-display or ako mismo yung nahihiya kasi 'di ba usually yung ibang mga nakaranas sa love life ng katulad ko ay kinahiya sila ng mga nagiging jowa nila. Pero naranasan ko din na siya yung ikinahihiya ko kasi nga dahil sa hindi siya good looking, ganyan. So dahil doon parang naniniwala ako na importante talaga yung itsura para magustuhan tayo ng mga tao kasi doon nila tayo unang nakikita eh. So parang napaplastikan ako sa sinasabi ng iba na ay sa ugali lang ako tumitingin, ganyan. Hindi ako tumitingin sa itsura, parang ganun. Para sa akin, napaka-importante din talaga yung itsura para magustuhan din tayo ng mga tao or may magkaroon ng nararamdaman na pagka-crush sa atin. Kasi marami akong sa mga experience ko, kahit hindi ko naman sila kilala or basta pogi, ganyan, na-attract ako eh. Parang humahanga ako sa kanila eh. Na hindi ko naman alam kung ano yung pag-uugali nila. Ano lang po, balik ko lang po saglit, no? Ano po nangyari po doon sa naging expo ninyo na medyo... Yun si JR, yan si Saang alias niya doon sa Coragi. So pero, nung naging kami kasi, parang doon ako naka-experience ng lahat eh. Alam mo na, first kiss, first tsuktsakan, doon na yun eh. Tapos syempre, nung mga panahon na yun, hindi pa ako marunong, di ba? Nung sa mga ganyan, parang nakikita niya, virgin na virgin pa talaga ako, di ba? Tapos may mga pagkakataon din na lumapit siya kay mama. Tapos sinita ako ng mama ko. Sabi niya, RB, sino ba yung lumapit sa akin na parang may daming tattoo sa katawan na may kulay-kulay ang buhok? Parang natakot ako nung sinabi yun ni mama, kaya nung time na nagkita uli kami, sinabihan ko siya na kung maaari, wag muna siyang magpapakilala kay mama. Kasi parang hindi pa ako ready nung mga panahon na yun. Ma-effort talaga siya. Holding hands niya ako pag naglalakad kami. Tapos pinagbabawalan niya akong rumampa, gumala, sumama sa ibang mga beki kasi iniisip niya na baka lumandi ako sa iba. Ma-effort siya, hindi naman siya, pagdating din sa pera, hindi naman siya yung, talaga, yung pera lang yung intention sa akin, hindi naman siya ganun. Naperahan na po ba kayo dati na? Ay, oo, naranasan ko na yung maperahan din, syempre. At nung mga panahon na yun, martyr pa talaga, yung parang tipong kahit na nakikita mo na parang bulag-bulagan, sobrang nabulag sa pag-ibig. Sige, give lang ng give, di ba? Parang hindi ko na-realize na na dapat pala kung totoo yung pinapakita sa akin, dapat makikita ko yun sa effort niya na kung talaga bang kami na. So may mga lalaki naman talaga kasi na prefer din nila na magjowa ng nasa LGBT o ng Becky o transgender na katulad ko. Hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon pera-pera lang. May mga lalaki kasing nagjojowa din sila ng trans or Becky dahil gusto din nila, 'di ba? At saka syempre, hindi naman siya about sa money involved. So nangyayari kasi na talagang naranasan ko na inaalagaan ako, ganyan. Saka naranasan ko din na na majombag ng jowa ko kasi nga dahil naghanap ako ng iba. Kasi ako naman kasi iniisip ko na ay Becky naman ako eh. So siguro hindi naman siya magagalit kung magkaroon ako ng iba.
Pero hindi ganun yung hindi ganun yung nangyari. Parang, nung una, winarningan niya ako na bakit ganyan. So parang ako naman, binaliwala ko yun kasi akala ko baka pinaprank niya lang ako o baka naman nagdadrama lang siya. Tapos yung pangalawang beses na nahuli niya ako, yun. Doon na ako na jombag. Nahuli kasi lantaran talaga eh. Parang sa isang lugar na yun is nakikita niya na sa isang barangay lang naman kami nakatira. So doon niya nakita niya na parang sa inuman, yun, parang meron akong nilalandi, meron akong tinatabihan. So parang doon niya talaga unang nakita. So ako naman kahit nandiyan siya sa paligid, binaliwala ko rin yun kasi iniisip ko naman na hindi naman siya masasaktan eh. Kasi Becky naman ako, di ba? Kung lalaki siya, tapos Becky naman ako, parang inisip ko rin na hindi naman siya masasaktan, na okay lang para nasa kanya yun. Pero may mga lalaki pala talaga kasi na kahit na Becky ako o transgender ako, ayaw nila na meron akong iba. Si yung jowa ko na si Christian. Kasi syempre, nung naging kami, hindi ko naman talaga ina-expect na hindi ko ina-expect na magiging ganun yung reaction niya, na magagalit siya kapag nakita niya or na meron akong iba. Kahit yung messenger ko, tinitingnan niya. Kahit sa mga tropa niya na kaklose ko, parang inaano niya na sinusuri niya kung talaga bang nilalandi ko yon, ganun. Si JR naman, kay JR, parang nanlamig kasi ako sa kanya, yung pinakaunang boyfriend ko na yun, si JR. Nanlamig ako sa kanya. Dahil nga sa hindi siya kagwapuhan. So parang ako yung may problema, parang ako yung may dahilan kung bakit kami naghiwalay. Yung iba sigurong mga Becky, katulad ko rin nung mas kabataan ko, nangangarap ako na merong isang lalaki na magmahal sa akin, mag-alaga. Pero nung dumating kasi yung pagkakataon na yun, parang sinayang ko kasi. Dahil nga binigay yun sa akin, pero ang dahilan lang kung bakit sinayang ko yun, dahil sa hindi siya kagwapuhan, ganyan. Tingin niya po bakit po nagagawa to ng mga ibang lalaki po, yung namimera po ng mga bakla po? Siguro nagagawa nila yun kasi syempre, alam mo na, may pangangailangan, ganun. May kasabihan nga ang mga gipit na lalaki sa bakla kumakapit. So yung iba naman, parang intention talaga nila na gawa ng masama yung mga nasa LGBT. Sinasamantala nila yung kahinaan ng mga katulad ko na nagmamahal lang, di ba? So dahil doon, parang nakakakita sila ng opportunity na pagsamantalahan yung mga katulad ko. Ganon. Parang nagmumukha silang mga scammer, ganyan. Pero chismis po, kung meron lang po kayong naiisip. Siguro yung yung mapaghinalaan ka kaagad na merong something sa inyo ng katrabaho mo. Nangyari yun sa akin eh. Parang porket ka-close ko yung katrabaho kong lalaki, parang kami na. May mga nagsasabi naman na, ay naku, pineperahan niya lang yan, ganyan. Ganun agad yung nagiging impression. So para sa part naman ng kaibigan kong lalaki, masakit yun. Kasi wala naman siyang ginagawang masama. Pero di ba parang binibigyan ng kahulugan yung pagiging close namin. Kahit sinabi ko rin sa kanila na wala naman something, is magkaibigan lang kami, parang hindi sila naniniwala. Kaya sabi ko na lang doon sa kaibigan ko na yun, ay okay, deadmine na lang natin. Ang importante kasi, alam natin yung totoo. At saka kung meron man something sa atin, siguro mas okay lang din naman na hindi natin i-secret yun, di ba? So ako naman, dinededma ko na lang, sabi ko, ang lakas niyong maka-showbiz ha, ganyan. Kung ayaw niyong maniwala, di wag. Ikwento ko na din pala, nung nag-start din ako, nung nasa kalagitnaan ako ng journey ko. So, syempre, naranasan ko ang ma-broken hearted, yung maloko, yung maperahan. So, parang may mga nakikita ako na nagwa-one night ganun. So, parang nasubukan ko yun. Yung parang dinadaan na lang sa pera-pera na lang, yung kapalit, yung pansamantalang kaligayahan. So, naranasan ko yun. Kaya lang kasi, para sa akin, nakaranas mag-booking at saka nakaranas ng mag-love life, hindi ko kasi masasabi kung alin dun yung mas maganda. Kasi, pag sa one night, wala akong pinakikisamahan. Tapos, nasatisfied ako sa sex, ganyan. Pero, walang sakit ng ulo. Sa love life naman, parang napakasaya kasi masarap yung feeling na may nag-e-effort sa'yo, masarap yung feeling na may nagmamahal. Pero andun lahat yung sakripisyo, yung sakit ng ulo, yung pagtitiis.
Tapos lahat ng pasakit, ganyan, lahat ng stress. Sa akin hindi ako makapili kung ano yung gusto ko sa dalawang yun. Pag ako ang tinanong, hindi ko masasabi kung alin dyan ang mas maganda. Ang nangyayari kasi sa akin, kapag single ako or wala akong love life, yun, nagbo-booking ako, ganyan. Siyempre, andyan na yung makikipag-deal sa mga kausap, ganyan. Noong mga time na yun, natuto rin ako na minsan nambabarat ako, ganyan. Kapag, depende sa usapan yun ng mga lalaki, meron din naman talagang yung nauso nga, 150, di ba? Yung iba naman, siyempre, libre lang, ganda lang, kasi nga, trip din nila di ba? Tapos, naranasan ko rin dun magbayad ng mahal, naranasan ko din yung magbayad ng mga nasa, alam mo na, yung nagbibigay ng extra. Tapos, nasabi din ng isa sa mga nakilala ko din na nanay-nanayan ko na si Mama Eds. Pero late ko na kasi siya nakilala. Parang nasabi niya sa akin, hindi mo sila makukuha ng ganyan sa kaliit na halaga kasi trabaho nila yon. Yun, ganun yung sinabi nila sa akin. Ganun yung pagkakasabi niya sa akin. At nga pala, isa palang malaking paalala din para sa ating mga LGBT na ang mga katulad natin ay napaka-prone or madaling ma-expose sa mga biktima ng krimen katulad ng nakawan. At syempre, tayong mga LGBT, dapat yung magiging partner natin is dapat kinikilala natin ng maigi. Kasi naranasan ko din talaga na mismong jowa ko ginawa na ko ng hindi maganda, 'di ba? So parang ang sakit-sakit nun kasi jowa ko siya. Siguro kung ibang tao ang gumawa nun, madali ko siyang ipakulong, madali ko siyang kasuhan, pero nung siya kasi parang ang sakit-sakit, ganun. Kaya dapat maging maingat tayo sa pagpili ng magiging partner natin. Siguro talaga importante na kilalanin natin silang mabuti. So madalas po ba kayo, hanggang ngayon po ba parang nagbo-booking pa rin ba kayo? Madalas po ba kayo nagdadala o hindi na ako? Ay simula nung nagka-jowa ako, medyo nabawasan talaga yung ganun. Hindi na ako nagbo-booking kung ang habol ko lang yung kasi sa jowa ko, hindi na ako magbabayad, 'di ba? Minsan kapag yung jowa ko tagli pa siya pa ang magyayaya sa akin. Ganun. Kaya naiisip ko na ganito, may pera ako, ganyan. I-effort ko na lang din sa jowa ko kasi alam ko yung jowa ko na yun nagmamahal sa akin, ganyan. Nag-e-effort sa akin. Kaya kung meron man ako na magagawang paraan para paligayahin siya o ibigay yung mga gusto niya, sa kanya na lang. Kaysa dun sa lalaking hindi ko naman mahal. Sa ngayon kasi, sa mga nakalipas na journey ko, sa ngayon, nakapang-pitong seryosong jowa na ako. Sa mga naging jowa ko, nakapito na ako. So, yung pinaka-jowa ko ngayon, si JP, parang siya yung pinaka-tumatak sa akin kasi napaka-effort niya Ma-effort, maalaga, sweet. Kaya lang kasi iba kasi yung problema sa kanya. Ang sakit niya kasi sa ulo, laging nasasangkot sa gulo. Kaya napakalaki din ng sakripisyo ko. Parang nandoon ako sa isang bagay na gustong-gusto ko. Pero syempre, naka-commitment ako Yun nga yung tinatawag na commitment So, parang package deal yun. Dahil tinanggap ko siya, tapos kasama na rin doon kung ano yung mabuti sa kanya o yung maganda sa kanya, tsaka yung mga masasama din sa kanya. Ganun. So, napaka-exciting din yung naging experience ko. At saka parang, sa ngayon kasi, masaya ako sa kanya kahit na marami ang mas pogi sa kanya. Pogi din naman yung jowa ko ngayon Pero kahit na marami ang mas pogi sa kanya, mas macho sa kanya. So parang pakiramdam ko sa sarili ko na hindi ko siya basta-basta ipagpapalit. Ganun. Tsaka nagmamahal siya sa akin Tsaka, love, baka napapanood mo to Shout out sa'yo, JP. Kasi ako, sa mga ex ko pala kasi, parang sa nakapitong ex ko, naranasan ko yung parang na kahit na nawala na kami or break na kami, parang naranasan ko din na maghabol sila sa akin. Ganun. Kasi siguro minahal siguro nila ako hindi dahil sa babae ako. Siguro minahal nila ako dahil sa bilang jowa. Ganon. Kasi ang pagmamahal, iba-iba naman yan Pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa kaibigan, o pare-parehas yung pagmamahal, pero may pagkakaiba. Tsaka sa experience ko din kasi,
Oo, may mga lalaki talaga nagmahal sa akin bilang jowa. Pero na-experience ko na iba pa rin yung pagmamahal nila sa isang tunay na babae. Ganun, may pagkakaiba. Although parehas nagbibigay ng satisfaction sa sex, parehas nag-e-effort bilang jowa, pero sa napansin ko, merong pagkakaiba yung love na yun. Yung love ng isang tunay na lalaki para sa jowa niyang Becky, at saka kung nagkaroon din siya ng jowang babae, magkaiba. Saka ako naman kasi, sa naranasan ko din, yung mga jowa ko pala kasi, karamihan sa kanila, mga babaero yan sila. Ako naman kasi bilang jowa nila, ako hindi katulad sa ibang Becky, iba-iba naman ng Becky kasi. Dahil usually ang mga Becky kasi gusto nila exclusive lang sa kanila yung jowa nilang lalaki, ganyan. Katulad ni Vice Ganda, ni Ayon, di ba? Exclusive yan sila sa isa't isa. Ako kasi sa naranasan ko, hindi naman ako ganun. Parang yung mga jowa ko na babaero, hinahayaan ko lang sila kasi ang katwiran ko, lalaki naman yan sila eh. 'Di ba? Kung talagang nandyan siya para sa akin, nandyan siya para sa akin. May babae man siya o wala, 'di ba? Andyan din siya sa akin. So yung jowa ko naman na si Christian na babaero, tatlo-tatlo ang girlfriend, pero nandyan pa rin siya sa akin. Ganon. Kami pa din. So hinayaan ko lang siya talaga. Saka sa mga babae kasi, hindi ko kino-compare yung sarili ko sa babae. Wala akong insecurity sa babae. Ganun. Kaya okay lang sa akin. Hindi ako nagseselos, hindi ako nasasaktan, at saka kahit pa nangyari na sa mga naging ex ko, minsan nasabay ako, mas nabibigyan ng priority yung mga yon, yung girl nila, hindi ako nasasaktan sa ganong part. Tapos minsan naiisip ko rin na, syempre ako bilang Becky, kung hindi rin naman nila ako inalagaan, pwede rin naman ako maghanap ng iba. Pwede ko rin naman silang ipagpalit. Kasi yung mga lalaki na naging jowa ko, na nakakaramdam din talaga sila na nagsiselos sila kapag meron akong iba o naghahanap din sila ng attention ko. Pero syempre, iba-iba ang Becky. May mga Becky talaga na ayaw nila ng ganun. Gusto nila sila lang. Yung exclusive lang. So, sa akin kasi, maging exclusive man sila o hindi, parang okay lang sa akin. Pag nangyari naman kasi na ako lang, sa ngayon kasi kay JP kasi parang ako lang, syempre may part na masaya talaga kasi buong oras niya nasa akin eh. Ganun. Ano po yung pananaw niyo po sa kasalukuyang mga batas na or patakaran na nakakapekto po sa LGBT community sa Pilipinas po? So tingin ko, sana magkaroon naman ng mga batas na nagpoprotekta sa sa LGBT, katulad ng SOGI Bill, 'di ba? So yun kasi parang nung mabalitaan ko yung tungkol doon, parang natutuwa ako sa nilalaman nung parang pinapanukala nila na batas eh. Nagbibigay ng proteksyon sa mga nasa LGBT community. Dito naman sa atin sa Pilipinas, tanggap na tayo bilang LGBT. Namulat na yung pananaw na, yung kaisipan ng mga tao na parang na-open na tayo, nakaladlad na tayo. Kaya lang kasi yung pangunawa, hindi kasi tayo lubos na nauunawaan. Yun yung malaking bagay na hindi pa natin nakukuha sa ngayon. So, para sa akin, sana dumating yung panahon na sa ating LGBT, mabigyan tayo ng pagkakataon na maprotektahan tayo laban sa pang-aabuso. Tapos, lumawak yung access natin para sa iba't ibang opportunity kasi nagkakaroon nga ng barrier or limitasyon dahil sa diskriminasyon sa mga katulad natin. Kaya minsan, hindi talaga tayo nabibigyan ng pagkakataon sa ibang trabaho, sa ibang career. Siguro ang mabibigay kong message sa mga nasa LGBT na katulad ko, una, i-explore nyo yung sarili nyo. Tanggapin nyo yung sarili nyo, mahalin nyo yung sarili nyo. Kasi kasi tayo ang unang tatanggap at magmamahal sa sarili natin. Huwag tayong humanap ng pagkalinga at pagmamahal ng iba nang hindi muna natin minamahal yung sarili natin. Unahin muna nating mahalin yung sarili natin. Then sa love life naman, kung pipili kayo ng love life, siguraduhin nyo yung pinaka
madaling tandaan ay yung effort o pagmamahal na binibigay niya. Kasi once na hindi yan nag-e-effort, ibig sabihin nun, iba yung intention niya sa atin. Saka once na makita nyo naman na ganun siya, nakita nyo na intention niya, wag na kayo magbulag-bulagan. Maghanap na kayo ng iba. Kasi marami naman dyan ng mga deserve na talagang magmamahal sa atin. Wag nyo na ipilit yung sarili nyo na magbulag-bulagan na magi-stay ka pa rin kahit na nasasaktan ka na, wag. Mas maganda kung humanap na tayo ng iba o humanap ka na ng iba. Siguro yung plano ko sa future is magkaroon pa ng empowerment para sa mga katulad nating LGBT. Lumawak yung access sa mga serbisyo, sa mga anong tawag doon? Sa mga serbisyo ng government, tapos magkaroon ng inspiration, tulungan yung mga katulad natin na nalulugmok sa kung masamang bisyo man yan, kung kahirapan man yan, at tapos makatulong sa iba na mahanap nila yung sarili nila, ma-develop nila yung sarili nila, yung skills nila para maging productive. Kasi para sa akin, kahit na LGBT tayo, meron tayong sariling ipagmamalaki, tao pa rin tayo na meron tayong sariling identity, sariling productivity, sariling skills, 'di ba? Ang tanging kaibahan lang natin sa kanila maaring yung gender. Doon lang kasi tayo nila una talagang na discriminate sa gender. Pero kasi pag sinabi mong gender sa isang trabaho na katulad ng isang industry, merong babae, merong lalaki. So, hindi naman hadlang yung gender nila sa kung ano yung pinasok nilang landas o yung sa pinasok nilang career o kung sino mang o yung pagkatao nila. Hindi sinusukat yung pagkatao ng isang tao base sa kanyang kasarian. Hindi rin sinusukat ang kakayahan ng isang tao base sa kanyang kasarian. So, dapat ba nating tingnan yung kasarian bilang isang negatibo sa isang tao? Huwag na huwag niyong kakalimutan mag-comment, like, share at subscribe at panoorin ang iba pa naming mga videos. At huwag niyo rin kakalimutan i-check ang sponsor natin. Nandyan lang yan sa description. Dito lang sa Off the Record.